And finally, alam nyo ba, yung ate namin, pumasa na siya sa exam niya. Meron na siyang lisensya. Alam nyo ba, sobrang daming hirap na pinagdaanan niyang ate namin. Kasi nung dumating sila dito sa South Korea, hindi na siya pwedeng maging automatic na Korean citizen. Dahil yun sa edad niya. Kaya yung bunso ko na lang yung magiging automatic na Korean citizen. At alam nyo ba, nung mga time na dumating sila rito, almost 1 year lang, talagang zero knowledge sila sa Korean language. Kinakailangan niya na talaga noon na mag-aral ng Korean. Sa lalong madaling panahon. Kasi meron lang siyang 1 year, yun yung sinabi sa kanya ng daddy niya. Hindi ko rin sure kung talagang 1 year o talagang unlimited yung exam. Pero ang palaging sinasabi sa akin ng asawa ko na parang 2 take lang daw yung interview. Kaya yun yung pare-parehong alam namin na limited lang talaga. Kahit pa nga pag nagsisearch kami sa internet, iba yung lumalabas, pero yun pa rin talaga yung laging pinipilit ng asawa ko, 2 take lang daw. At kung hindi, babalik siyang mag-isa sa Pilipinas at dito naman kaming 3 maninirahan. Isipin nyo kung gaano ka-stressful yun sa part ko at sa part ng anak ko. Hindi ko ma-imagine na titira siya sa Pinas mag-isa at nandito naman kaming 3. Kaya pilit namin siyang pinupursige noon na mag-aral ng Korean language. So ang napili namin na paraan ay yung magpa-interview siya. Kailangan pag-aralan niya yung mga history ng Korea. Kasama na doon yung pagkanta ng national anthem ng Korea. Naaalala ko may mga times na iyak yan ng iyak kasi nga sobrang stress na siya. Maawa ka din naman doon sa asawa ko kasi kahit pagod na siya sa trabaho, tuturuan niya pa yung mga bata mag-Korean. Talagang lahat nag-e-effort. Ako tagaluto lang. So ayun na nga, yung unang interview ng anak ko, bumagsak siya. Kaya yung sumunod, mas lalo siyang na-stress. Sobrang lungkot namin noon at pati kuya niya tinuturuan na din siya. Kasi kailangan talagang pagbutihan niya. Naalala ko yung first interview niya, binigyan ko pa siya ng pampakalma. Meron kasing candy dito sa Korea na pampakalma. Masama lang yung lasa niya. Pero para sa akin, effective siya. So after niyang bumagsak, lalo siyang nag-aral ng mabuti. Pag tinitignan mo siya noon, parang wala lang sa kanya. Pero sure naman ako na alam mong nahihirapan na siya. Sino ba naman ang hindi mahihirapan? Lahat naman yata ng exam mahirap. I mean, pati interview mahirap, 'di ba? Kahit nga sarili mo ng lengguwahe, pag interview talagang may kaba na, 'di ba? Yun pa kayang hindi mo lengguwahe, hindi mo kultura. Tapos inaral mo lang sa loob ng ilang buwan. Mas lalo siyang naging iyakin. Iniiyakan niya na talaga yung mama at papa ko. Na para bagang gusto niya nang mag-give up at gusto niya na lang bumalik ng Pinas. Tapos kasunod pa nun, pinapalitan na ng Korean name yung bunso kong anak. Imagine, nandun na yung future ng bunso kong anak. Tapos yung sa atin namin, hindi namin malaman kung papasa ba siya o hindi. Sobrang hirap ng mga panahon na yun. Hindi ko rin alam kung magiging masaya ba ako o malungkot. Kaya naman after nung second interview niya, hindi sinabi kagad sa amin ng asawa ko yung nangyari na pumasa na nga siya. Basta nung kinagabihan, sinabi lang ng asawa ko nakakain nga daw kami sa labas. Wala kaming kaalam-alam. Pero nung nandun na kami sa parking lot, nagulat ako, inakbayan ng asawa ko yung ate namin. Tapos maya-maya umiiyak na at humahagulgol yung ate namin. Yun pala, pumasa na siya. Makikita mo talaga dun sa pag-iyak niya na talagang sobrang hirap na siya at kailangan niya ng pumasa. Sobrang galing niya, bilib na bilib ako sa kanya. Para sa akin, nagmana siya sa akin ng katapangan. Pero yung talino, hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Kung iisipin mo lahat ng pinagdadaanan niya, bibilib ka talaga sa kanya. Sobrang strong ng personality niya, manang-mana rin siya sa akin. Kaya alam niyo noon, sa tuwing may mga pangit na nangyayari sa akin, tsaka nalulungkot ako. Kasi nga madalas wala akong pera. Iisipin ko lang na Korean citizenship na yung mga anak ko. Lahat ng problema o lungkot nawawala. Sobrang saya ko na. At lagi ko talagang pinagpapasalamat sa taas. Lahat ng klase ng guidance binigay niya na sa amin.